Good morning ho sa inyo lahat. Ito na ho, ang Bitag Live in the morning Monday, the 2nd of August. Kumusta ho kayo mga boss? Well, I hope na you wake up in the right side of the bed. Meron ho kasing iba, pagdating ho ng Lunes, hirap ho gumising ng umaga. Eto na ho ang Bitag Live in the morning, kaya kami ho'y nagsasabi ho sa inyo na eto ho'y Lunes and live ho tayo. Tayo ho'y eksklusibo lamang napapanood ho sa People's Television Network. And sabay ho tayo sa ating digital channel. Yan ho'y ang aming YouTube TV, Bitag Official. Sabay din ho yan sa aming bitagmedia.com sa website ho namin. And sa Bitag Live, sa Facebook page ho, live streaming ho tayo. Ngayong umaga mga boss, sabay din ho tayo napapakinggan sa dalawang stasyon ho ng radyo. Una ho, yung Radyo Pilipinas 738. And ito ho'y Capital Broadcasting Center. Sila ho'y may mga affiliates sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon. Sa Manila ho, sila ho'y DZME 1530. So, mamili lang ho kayo. Kung sakaling naiipit ho kayo sa traffic at medyo ito ho'y kalakasan ho, no? Sakali lang ho, sa bagay, medyo maluwag ho. ECQ, malapit-lapit ang ECQ. So, ugaliin ho kaming pakinggan kung medyo busy ho kayo. At may ginagawa, radyo lang ho yan. Radyo Pilipinas 738 or 1530 DZME. Yan ho'y sa AM band. Ngayong umaga mga boss, kung kayo ho'y nag-coffee na, good. Put your coffee on your side and iba hong hatak ng isang mainit na kape sa umaga, especially sa Lunes. Medyo nahihirapan ho kuya humatak. Hindi ho sa hinahabaan ho natin yung ating intro. It's always nice to have you, your chocolate, your tea, your coffee, and Bitag Live in the morning. Oh, yeah. Good morning, mga boss. Umpisahan ho natin, mga bossing, ano? Well, sinisiguro lang ho natin para mainit ho yung coffee natin. Bigay ho to ng aking inaanak. So, ngayon, mga boss, pag-uusapan ho natin, ano? Etong ECQ na nalapit on August 6. Yan ho. Balik ho tayo, NCR, ECQ, August 6 to August 20. Ngayon mga boss, ito'y paghahanda at para medyo malaman ho ni Juan de Calaruz paano makaiwas paghahanda. Kaya lang, ako'y magsasabi sa inyo by the way. Hindi nakapagtataka kapag naglabasan ho yung mga mapagsamantala. Sila ho yung mga nangangalakal ng takot, pangamba at walang katiyakan ho. Sa mga bantang panganib ng Delta variant. Bear with me here dito mga boss. Sundan nyo lang ho ako, ano? Hindi ko ho sinasabing wag ho kayong matakot. Bagkus dapat ho mag-iingat at maalarma para doble ingat ho tayo kung paano makaiwas. Pero may iba diyan, iba ang kanilang motibo. Lalo na kapag politiko na nagsasalita. Gagamitin ho nila etong variant na to, Delta, sa kanilang, sabihin natin, maaga pa lang nagsasalita, pumaplacing, papetex dyan, pangangampanyang patago. Bantayan nyo ho na maigi. Lalabasan ho sa kanilang mga bibig, mga bossing. Masanay ho kayo sa mga sinasabi ho natin. Kaya kilala nyo ho kung sino sila mga boss. Ikukublin nila ang kanilang mga motibo sa pamamagitan ho ng pangangalakal, ng takot, pangamba. Walang katiyakan. Habang tinatahak ho natin ng ating bansa ang krisis na ito, ang banta ng Delta variant mga boss. Bantayan nyo yung mga nasa kabilang bakod. Ibig sabihin, yung mga politikong wala sa administrasyon or nag-aasam-asam ngayong eleksyon, depende sa kanilang positioning kung anong kanilang magiging plataforma at kanang mga sinasabi, importante ho na intindihan nyo mga boss. Ito yung pagkakataon nilang ikakalakal. Yung sinasabing pagbabago or change na kanilang magiging rason ang Delta variant. Depende sa magiging hakbang ng kasalukuyang pamahalaan kung paano pag-iingat, pangangasiwa ng kasalukuyang administrasyon
sa nagbabantang Delta variant sa buong bansa. Kaya nga ho, pinaghahanda ho tayo, ECQ. Ngayon hong August 6 hanggang 20 ho yan. Di ho tayo nakakatiyak, depende, titingnan pa rin ho yan. Ito yung pagkakataon ho. Pagkakataon para sa kanila habang nalalapit ang eleksyon. Yung pangangalakal ng pagbabago na sila ang merong plataforma na dapat pakinggan nyo na maigi at pangangalakal nila sinasabing pagbabago or change ang kanilang magiging battle cry. Yung kung inyo matatandaan mga boss last week, bear with me, nitong nakarang linggo, tinalakay ho natin dito ho sa programang Bitag Live bago magsona ang Pangulong Duterte. Ginamit ho natin ang datos ho ng mga ito ho'y international banking communities. Ang estado ho ng ating ekonomiya at ating bansa at pangangasiwa ng ating pamahalaan na nagdulot ng magandang grado sa pananaw ho ng banking communities. Dagdag pa ho ng mga international banking communities, reformist ang ating administrasyon sa pamamagitan ng Pangulong Duterte kung ekonomiya ang pag-uusapan, infrastruktura ang pag-uusapan. Ang babala ho ng World Bank, ito na ho sila, the World Bank, International Monetary Fund, at Asian Development Bank. Sila ho yung mga international banking communities, nagpapautang ho yan. Nagsasabi ho sila, ingatan daw ho ng anumang bansa at partikular bansang Pilipinas sa itong bantaho ng COVID-19, partikular ang Delta variant. Mga bossing, magiging critical daw itong COVID-19, Delta variant. Kasi dito ho, magiging magkakaroon ho ng sariling grado ang kasalukuyang administrasyon. Kaya itong ECQ ho natin na lockdown na darating ho, Agosto 6 hanggang 20, magiging malaking issue ho to sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Tandaan, nalalapit ang eleksyon. Dito ho, bantayan ho natin na maigi yung kumpiyansa ng mga mamimili o tawagin sa English, consumer confidence at ang public spending o sa salitang kalye o simpleng tao, paggasta ng publiko o mga mamimili. Malaking bagay ho ito mga bossing, partikular sa mga maliliit nating kababayan na sila hong mga unang aapektuhan ho ng lockdown na talagang kinakailangan ho natin. There will be pain, may sakit ho madudulot sa atin, pero pansamantala, importanteng gawin ho ng pamahalaan to para makaiwas ho tayo. Hindi sa sinasabing makaiwas, mabawasan. Hindi talaga tayo talagang tatamaan at tatamaan ho tayo kasi sa ibang bansa tinatamaan. Sila ho yung mga maliit nating kababayan na mga mawawalan hong trabaho, aasa muli sa ayuda at yung kanilang kumakalam ng sikmura, napakahalaga. Kamakailan ho, narinig ho natin si Pangulong Duterte last month at previous month. Sa susunod daw, pag sinasabing ayuda at pagkakaroon ng surge o lockdown, sinabi niya ho yan before, mga 2 months ago, if I remember, mahihirapan daw ho ang ating pamahalaan kung pang-issue ng ayuda. Wala na raw ho pantustos sa gobyerno, ang gobyerno natin sa Social Amelioration Program. Sabi niya ho noon, mga 2 months. Kaya kamakailan, eto na ho, nakita na ho natin epekto ng Delta variant, mga 2 weeks. Ako ho, hindi sang-ayon nung pinalabas ho ng mga kabataan because I was really saying, hindi ho dapat. Habang pinalabas ho natin mga kabataan, kasama mga magulang, sa Spain, nagtumataas na ho sa Europa, hanggang sa US, balik ho sila pagmamask. Kaya kamakailan mga boss, nag-utos na ang Pangulong Duterte na itong pagbabanta na kung maaari daw ang DBM humanap na ng pondong pantustos sa ayuda. Gets niyo mga bossing? Kaya, eto ho. Ito naman hong paghahanda ho natin sa lockdown. Lalong makakahanda ho tayo dun sa sinasabing kung ano man ho yung mga hakbang
para ito'y maiwasan kumalat itong Delta variant. So, kinakailangan pa ng mga preparasyon. Siguro hindi na ho natin pag-uusapan yan kasi meron ho tayong IITF, may gobyerno ho tayo. So, nakatingin ho tayo sa kanila. At yung iba naman, nakatingin na merong tulo-laway effect, TL. Tulo-laway. Sino ho yung mga tutulo-laway? Kasi iisipin ho nila, ay, sana sumablay ang ating pamahalaan, itong pamahalaan itong Duterte na to kasi yan ang magiging battle cry natin pagdating ng eleksyon kasi sariwa pat nakikita ng mga kababayan na kumakalamang sikmura habang kumakalamang sikmura, pangsamantala, tirahin natin dito, ganito, ganyan, basta't importante mawala yung buhay at nababawasan sa magandang grado na ibinigay ho ng sinasabing international banking communities na magingit ho natin World Bank, International Monetary Fund, and Asian Development Bank na kapag eto rito sumablay, panahon na. Sabi nila, yun ang ating kakalakal. Isundot natin, pailalim yung pagbabago. Tandaan niyo ho, iniisip ho nila siguro kapareho sa Estados Unidos. Si Trump ho, ang ganda ng paghahawak niyang ekonomiya. Kaya lang nung dumating ho yung COVID-19 at marami hong sinabi si Trump that time, doon ho siya talagang binakbakan ho ng mga pag-usapan ho natin mga Democrats, no? Kung paano ho sila, say it isn't so. Pag-usapan natin. Kaya nawala ho. Dikit yung laban, kaya nawala ho siya kasi nagwagi ho. Saan ho nasira to? Doon ho sa COVID-19. So, iniisip ho nito mga nasa opposition. Ay, iniisip ho ng mga kumakalakal ho na panahon na baguhin ho natin ang kanilang pagbabago. Kita, hindi, kumakalaman sikmura, syempre, aapila sila ngayon sa sariwa, padepende. Kaya importante pag-igihin ho natin kasalukuyang administrasyon, pamahalaan, itong pangangasiwa ho ng Delta variant, itong ECQ, importante ho to na talagang wag kumalat. At hindi ho talaga natin makokontrola itong Delta variant. Mas mahigit ho yung the lesser impact nito. Mas, kumbaga, hindi ho agad kakalat. Kaya malaking bagay ho yung 2 weeks na yan. Depende ho, baka umabot. Kasi may kasabihan ho na, well, siguro, nakikita ko, short-term pain will be a long-term gain. Although baliktad, ano? May kasabihan sa state, short-term gain is a long-term pain. Hindi ho eh. Medyo magsasakripisyo ho tayo ngayon. Habang tinatahak ho natin to, para nang sa ganoon, mga bossing, ang ginhawa later on. Pero yung iba, nakaabang lang. Sana sumablay. Bantayan natin ang bawat kilos at galaw nila. Pag sumablay yan, okay na okay tayo rito. Kaya na natin isundot pailalim. Ay yung sinasabing pagbabago. Para maburay lahat yung mga sinasabi ng World Bank. Ako ho kasi pinagbabasihan ko ho yung tingin ho na mga nagpapautang ho sa atin sa bangko. Ang kapangyarihan ng isang bansa ay yung abilidad ho na mapautang ng malaki para doon sa tinutustos natin sa ating bansa at yan ho'y binabayad natin sa buwis na nakukuha ho natin para bayaran ho mga utang ho natin, mga bossing. Ngayon, nagsasabi ho yung mga malalaking bangko, well, maganda ang performance ng Pilipinas. Kahit na ganyan ang nangyari, bumaba ng konti yung GDP ratio na yan, pero malaking bagay pa rin. So ngayon, ang sinasabi ho dito, pagpaghahanda ho ng ating pamahalaan, particular dito, kung paano daw maiwasan ang pagkalat ng mas maraming ma-infect ng Delta variant. Yun ho, mga kanya-kanyang ano. Ngayon, sa akin ho kasi, lately, tinignan ko rin ho yung eksperto ho, tulad ho nitong si Under Secretary ho ng itingnan ko aking papers kasi may binabasa ho tayo rito. Nawala ata rito si Kendrick. Yun! Bilis kasi hinahanap ko. Ako ho kasi may notes ho ako na just in case na medyo nakaligtaan ko, I go to the notes kasi kabisado na ho natin to. Hindi ho ako nagbabasa ng mga bagay na hindi ho nanggagaling sa akin. So, para sa akin, mga boss, sinasabi lang ho natin. Ito ho ang sinasabi ng Socio-Economic Planning Secretary, si Carl Kendrick Chua. Medyo bata pa ho yan, pero magaling ho ito. Ano? Sabi niya, sa bawat linggo ng ECQ sa Metro Manila. So, 2 linggo ng ECQ.
may katumbas ho ito ng paggasta ho. Medyo, ito ho yung gastos ng ating bansa. 105 billion pesos sa ekonomiya ho natin. Sabi niya ho, at dagdag niya ho pa mga bossing, FYI ho to para sa inyo. Estimated ho na kabawat linggo ng ECQ, ay tutulak daw ho ito na mga talagang lulugmok sa kahirapan ng ating ibang mga kababayan kasi pansamantala mawawalan ho silang trabaho. Ito ho yung kanilang estimate ho. 444,000 ang mawawalan ng trabaho, gawa nga ho ng sinasabing ECQ. Ngayon, ina-analyze ngayon yun, mga figure na, ina-analyze ngayon itong mga kakyaw-kyaw, itong mga kakalakal na sila ang magiging susi ng pagbabago sa ating pamahalaan. Bantayan niyo ho ang aking mga sinasabi, hindi ho ako nagko-komentaryo. Ang ginagawa ho ng Bitag Live na si Ben Tulfo, nag-a-analyze ho tayo, tina-translate and then interpret that. Bagay na dapat makita ho ni Juan de la Cruz kasi kung hindi, kayo'y makikinig lang ng balita, pagkatapos sa takbo ng balita, nakakalimutan nyo yung mga pag pinagtagpi-tagpi nyo yan, mga kaganapan, then makakabuo ho kayo ng inyong pag-aanalisa. Habang nakakabuo kayo ng pag-aanalisa ninyo sa mga issues, mga kaganapan, sa bansa natin, pangangasiwa, ekonomiya, at iba pang mga bagay na ito'y may impact ho sa inyong pamumuhay sa ating ekonomiya. Ngayon, kung ano ho ang inyong nakikita at nararamdaman, iyan ho'y magiging batayan ng inyong desisyon. At ang desisyon may kahahantungan, ang tawag ho niyan, consequence if not. Sa salita hong destiny or kapalaran ho, kapalaran mo kung ikay asenso o hindi. Yan ho, ang saysay ho ng Bitag Live. Kaya ho may Bitag Live at hindi ho tayo nagsasabing magaling ho tayo based on research ho kami. Hindi ho kami nagko-komentaryo rito. Magko-coffee ho muna tayo, natutuyan tayo ng lalamunan. Kaya babasain lang ho natin sandali. Oh, yeah. Yeah. Kaya ngayon mga boss, ingat na lang ho tayo. Hindi ho tayo kasama doon sa mga nagkakalakal ho ng pananakot, kakalakal ng walang katiyakan, kakalakal na parang wala tayong magawa. Marami ho magaling dyan, kung tawag, the prophet of doom, if not mga bula ang propeta sa kanilang pananaw, at sila'y dadalhin ko kayo niyan, baka ewan natin, baka sa impyerno. Biro lang mga bossing. Ngayon mga boss, change topic na ho tayo, no? Ito ho ang sinasabi ho ng mga US Democratic Senators. Ngayon, kung kayo ho'y mga Pilipino at nakikinig ho sa atin, nanonood ho sa atin, mga US Filipino citizen ngayon, o kung kayo ho'y mga nandyan sa US, immigrant or citizen, but Filipino, at kayo ho'y conscious or medyo always watching kung ano nangyayari ho sa bansang Pilipinas, this is the program na inyong dapat sundan gabi sa inyo, umaga ho rito sa amin. Ang hindi ko ho gusto rito sa mga Amerikanong potok sa buho na itong mga ilang senador to, pakita nga natin pagmumukha nito mga, ayan ho mga senador na yan. Sila ho yung mga US Senator. Eto ho mga senator, hindi na mahalaga sa aking pangalanan. Pero kung titingnan ho natin, sige, pangalanan na ho natin kasi importante. Elizabeth Warren of Massachusetts, Cory Booker in New Jersey, Patrick Leahy, kilala ko ho to, matagal na ho, gurang na ho to sa Vermont, Jeffrey Merkley, Oregon, and then Sherrod Brown, Ohio, and si Ben Cardin sa Maryland, si Ron Wyden sa Oregon, Bob Kay sa Pennsylvania, si Richard Durbin sa Illinois, and si Chris Van Hollen sa Maryland. Sila ho, itong mga ito'y mga lintik na mga senador na to na parang akala mo alam na alam ang nangyayari sa Pilipinas. Sila ho nagsasabi, sila rin yung mga senador na mga potok sa buhong pendeho na inilagay nila yung signboard sa bansang Pilipinas out of order yung ating bansa. Na sila ang susi. Sila ang susi. Instead of this country is in order,
yung ating demokrasya tulad ho ng sinasabing ito na mga vital function ng demokrasya tulad ho ng hudikatura, legislatura at ehekutibo kasama ang media, ay gumagana ho eh. Sila ho nagsasabi, abay, alam niyo ho ba ang kala mga sinasabi rito? Tatagalugin ko ho, no? Hinihikayat ho nila si Biden, ang Biden, yung presidenteng eng-eng para ho sa akin, kasi katropa ho nila yan. Ako ho'y, hindi ko nagsasabi, kung magagalit ho sa so what? Binahikayat ho nila si Biden na abay manindigan daw ho sa mga Pilipino. Mga Pilipino raw dito sa Pilipinas kasi patuloy daw ho ang ito'y pagpalaban doon sa universal human rights. Sila ho yung champion. Para sila ang solusyon eh. At sinasabi ho nila sa State Department daw dapat ng US, ikondena yung mga pang-aabuso ro sa pinakamataas ng level ho ng kung maaari, pamamaraan na sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. Sa nakikita niyo ho, mga boss. Ngayon, para raw ho mapanatili ho yung relasyon, may kondisyon pa tong mga unggoy na to. Kaya unggoy ang tawag ko sa kanila. Baka mamaya makancel ang aking mga visa. Pakialam ko. Maintaining the bilateral relationship such as requires upholding shared values. Shared values for what? Anong pananaw ninyo? Anong values ninyo? Your democratic values ninyo, our democratic values, does not conform with each other because iba ho sila eh. Kayo nananatili dyan sa Amerika at nakatingin lang kayo. Parang pinapalabas itong mga unggoy na to. Na tayo mga Pinoy, tanga. At medyo raw protektahan yung sinasabing human rights. Maingay ho rito yung ating CHR eh. At wala raw ito pati yung malayang pamamahayag, the freedom of speech. Di ba naman mga sangkatarba, mga SOB ito, mga anak ng aso? Kundi ba naman, wala daw tayong freedom of speech, freedom of press, eto nagsasalita ako. At yung vibrant democratic governance, ang gustong sabihin, inutil yung ating hudikatura, inutil yung ating Korte Suprema, Court of Appeal, inutil lahat ng korte, inutil na rin pati mga senador o mga senador dyan sa Senado natin. Mga sangkaterbang mga tanga raw kayo. Kasi sila magagaling. Dapat kayo nakikita niyo, magsalita kayo mga senador, oposisyon or administrasyon. Kasi ang tawag sa inyo itong mga unggoy na to, sangkaterbang mga tanga kayo. Papayag ba kayo? Ngayon, kung papayag kayo, tatahimik lang kayo, ibig sabihin, okay naman kasi malapit ng eleksyon. May mga bayag ba kayo dyan para magsalita? Kontrahin nyo. O ngayon, sa ehekutibo, wala. Sa media, nagsasalita ako, malayo ako magsalita. Wala hong problema sa akin kahit anong ginagawa ko rito, mga boss. Kung magpapaniwala ho tayo rito sa mga puting unggoy na to, sama-sama na sila dyan, na parang insultuhin at para ilagay yung signboard, boom! Out of order ang bansang Pilipinas at ang kanilang struktura pagdating sa hudikatura, legislatura, ehekutibo at ang sinasabing pamamahayag ng media, inutil. Ibibigyan ko kaya kayo ng sangkaterbang naughty finger. Sus Maria Josep. Anyway mga boss, nakakainit ho ng ulo sa umaga eh. Kaya kayo ho mga Pinoy dyan, mag-ingay na kayo. Ikahihiya ninyo yan eh, sa bagay, tingin din siya. Baka tingin itong mga kolokoy na to, tanga yung mga Pinoy. Yung mga itsura na yun, makita mo, mga uhuging, sipunin, kupalin, sila yung mga tanga, hindi ho tayo. Agree or disagree? Well, bahala na ho kayo dyan. Anyway, public service na ho tayo mga boss, ano? Ang yaman ho, nino man, hindi dapat pinagmamalaki. Ang yaman dapat na yan, ginagamit sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Sabi niya, uubusin namin ng milyon para sa inyo na, para wag kayo magwagi. Trending number 15 sa YouTube ngayon itong mapapanood ninyo, boss. At sabi ko naman, darating ako dyan, 1 milyon mo, sasampal ko sa mukha mo. Makapangyarihan daw sila sa Iloilo. Sino ho to? For TV version, iniklian ho namin na 18 minutes. For our digital, 36 minutes ho ito, mahaba, ano? Ang dami ho nanood nito kahapon lang ho, wala pang 24 hours, nag-trending agad.
Okay, panoorin ho. Hahalikan niya po sana ako sa leeg. Iniwas ko po yung leeg ko, kaya tumama po yung halik niya sa pisngi ko. Tapos, nagulat na lang po ako nung bigla niya pong pinasok yung dalawang kamay niya sa dibdib tsaka sa likuran ko. Patay. Parental guidance na. Yung totoo pong story, sir, nagnakaw po sa sir. I already blotted in the station Haro, Iloilo. May nakakita ba? Ang yung kapatid ko po, sir. So may nakakita kapatid mo? Hindi po, sir. I mean po, sir, Oh. na hindi niya po, sir, nakita. Oh, hindi niya nakita. Halatang halata nagsisinungaling ka. Ipapolygraph test kita. Gagastusan ka namin. Lilipad kami. Dadalhin namin yung aming polygraph expert. Marami na ako nakita ng mga taong sinungaling. Kung sa harapan mo ako, baka maihi ka sa iyong saluan. Maayos ka. Ito hong mga kabataan ho natin, obligasyon ho ng Estado pangalagaan partikular ang kanilang mga karapatan bilang kabataan, lalo na kapag babae. Ang mga otoridad gaya ng pulis ay alagad ng batas na dapat mangunang promotekta laban sa pang-aabuso, panggigipit. Subalit, sa sumbong na ito mula sa Iloilo, tila yata mga pulis dito na gamit na kasangkapan ng panggigipit at pagtakpa ng isang naganap na krimen. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ang pamilya ko. Yung anak ko po na 16 years old, hinipuan po ng tatay ng amo niya sa dibdib at saka hinalikan po sa pisngi ng walang permiso. Sabi po ng anak niya na babae na tumawag sa akin, pag nag-file daw po kami ng kaso, hindi daw po maubos ang 1,000,000 kasi po lahat po ng pulis sa Haro Police Station sa Iloilo City, grupo daw po nila, pati si Hippie po, close sila. Pati po si Mayor tumawag na daw po sa kanya. Tapos po yung kapatid niya na nagtatrabaho na sa abogado bilang sekretarya, lahat daw po ng pulis sa kanya daw po dumadaan. Sabi daw po sa kanya ni Ma'am Ida na pulis na babae dito sa Concepcion, na sayang lang daw po kapag nag-file kami ng kaso kasi daw po wala po nakukulong sa panghihipo. Sana po Sir Bintor po matulungan niyo kami mabigyan ng hustisya yung anak ko na babae. Bilang ina, pinayagan mo magtrabaho yung iyong minor de edad na 16 pa rin yan. Protektado yan ang batas ng Estado natin. Partikular, isang biktima, isang babae. Nagtrabaho lamang parang gustong kumita. Gusto niya po kasi talaga magtrabaho kasi wala naman daw pong pasok para daw makabili siya ng mga pangangailangan niya at saka kung ano pang gagamitin niya para sa paglingod. Ano ang kanyang trabaho dito sa pamilya ng Binya? Katulong po sa loob ng bahay. Tagaluto po, tagalaba, tagalinis po ng bahay. Stay-in po siya. So pinayagan niyo siya mag-stay in ng mga ilang buwan habang bakasyon, siya muna yung namasukan. Tama? Opo, opo. Ilang buwan lang daw siya mamamasukan bilang isang kasambahay? 15 days po, sir. 15 days lang po. 15 days. Sa 15 days, magkano daw ang kanyang sasahurin? 3,000 daw po yung binigay sa kanya kasi yung buwan niya po 6,000. Paano na uwi sa pagmamasahe at ang ginawa ka pang masahista nitong matanda? Nasa labas po ako, naglalaba. Pinaabot niya po sa akin yung short niya na nasa lamesa. Lumabas po siya sa CR na nakabrep at sabi niya po iabot ko daw po yung short niya. Okay. Leia, anong oras na ng gabi yun, Leia, nung inutusan ka iabot yung short dahil naligo pa siya? Mga 9 po yata o 8. Wala bang tao sa bahay nung kayo lang? Wala po, kami lang po dalawa kasi po yung anak niya po tsaka yung anak tsaka asawa po ng anak niya nasa taas na po, nagpaalam na pong matulog. Yung kanyang misis, may misis pa ba tong si Rizal? Opo, nasa Concepcion po. So wala din sa bahay, parang umalis, okay? Wala po, pero nung umaga na birthday po ng apo niya, nandun po yung asawa niya. Okay, sige, inabot mo yung kanyang short. Hindi po, sinabihan ko pa po siya na abutin niya na lang po kasi ang lapit din na naman po eh. Sabi niya, sige na, iabot mo na. Inabot ko po, lumabas siya na nakabrief. Okay. Tapos nung natapos na akong magpalaba, sabi niya, hilutin mo na ako. Anong oras na yon? Mga 9 na siguro. So, sabi niya po, ihiga po siya para daw po mamasahe ko po ng mabuti yung likod niya. So sa Sabi likod, ko sa kanya, wag na po, umupo na lang. Tapos nung hinilot ko na po siya, nung malapit na pong matapos, sabi niya, hilutin mo pati puwet
ko, ipasok mo yung kamay mo kasi masakit. Sabi Okay. ko po sa kanya, tinanong ko po siya kung ano po yung nangyayari sa kanya. Tumawa lang po siya. Tapos Okay. sabi niya po sa akin, sige na, parang tumagilid po siya na para daw maipasok ko yung kamay ko sa puwet niya. So minasahe mo? Hindi po, sabi ko po sa kanya ayoko. Tapos sabi ko po sa kanya, magtutulog na ako. Hahalikan niya po sana ako sa leeg. Iniwas ko po yung leeg ko, kaya tumama po yung halik niya sa pisngi ko. Nung paalis na po ako, sabi niya po sa akin, sandali lang. May ibibigay daw siya, kaya umuso ako sa kanya ng malayo. Tapos kinuha niya po yung lotion, hinati niya po sa dalawang lalagyan, tapos inabot niya po sa akin. Kaya umusog po ako ng upo, medyo malapit sa kanya. Nung nag-lotion po siya, may tumasok na lotion sa paa ko. Tumalsik yung lotion sa paa mo. Kuha ko na sana po ipupunasan ko. Okay. Tapos nagulat na lang po ako nung bigla niya pong pinasok yung dalawang kamay niya sa dibdib tsaka sa likuran ko. Patay. Umalis ka na ba pagkatapos niyan? Opo, umakyat na po ako sa taas. Tapos nung nasagda na po ako, tinawag niya po ako ulit. Pahalik daw ng isa pa. Anak ng tipaklong to. Hindi ka pa tinamaan ng kulog at kidlat. So, anong nangyari? Pumasok ka na sa kwarto mo, nag-lock ka na ng pinto. Opo, tapos umiiyak na po ako. Sobrang kaba-kaba ko po noon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Gusto ko po magsumbong sa anak niya. Kaya lang po natatakot ako. Baka hindi po maniwala sa akin. So, anong nangyari? Kinabukasan? Tinanong ko po yung katulong ko. Yung kasama mo. Opo, tinanong ko po kung pag kumakain ba siya, pag dumadaan niyo si Tito Rizal, tusok-tusok po siya sa gilid, sa leeg, sa mga parte po ng katawan niya. Tapos sabi niya po sa akin, hindi. Pag nagganon daw po sa kanya si Tito Rizal, babatukan niya daw. Ilang taon na yung kasama mo? Mga 36 po. 36. Nung sinumbong ko na po sa kanya yung ginawa sa akin ni Tito Rizal nung gabing yon, sinumbong niya din po sa sa amo Anak. ko, anak ni Rizal. Na anong ginawa ni Rizal? Nagalit po siyang umiiyak. Sabi niya po, manyak daw po yung tatay niya. Baka ganun daw po yung ginagawa sa iba nilang katulong doon. Kaya po lumalayas ng walang paalam. Ganun. Mabuti daw po ako kasi nagsumbong daw po ako sa kanya habang maaga pa. Sino nagdesisyon na paalisin ka na lang? Yung amo ko po, si Rizal, umuwi na lang daw po ako para wala na pong gulo. Sino nag-abot sa ng sweldo mo? Si Rizal or si Lolong Rizal? Si Rizal po. Si Rizal. Okay, so sa makatuwid, natapos na ang serbisyo mo, tama? Opo. Wala kang ninakaw kasi labang lumalabas, sinasabi ng pulis, ikaw na nagsumbong doon para i-report yung pangyayaring pagsasamantala sa'yo. Parang lumalabas, nagsampa na ng kaso itong si Lolong Rizal na sinabi, nagnakaw ka ng parang kalahating milyong piso. Sino may sabi nito? Si Nang Rizal po, Si Ma'am sabi niya po, nakaw daw po ako ng alahas tsaka ng pera niya. Kung talagang nilakawan mo tong si Rizal, dapat si Rizal nag-report sa pulis pagkatapos bago ka umalis, siniguro na hanapin yung sinasabing mga alahas na sa pangangalaga mo at inimbestigahan ka sa pulisya. Hindi po pwedeng umalis ka na tsaka magsasampa ng kasong gawa-gawa lang. Dito ako nagdududa ngayon. Ngayon, papasok na ako. Gusto kong malaman sino tong pulis na luko-luko nagsabi sa'yo. Huwag ka na magreklamo. Yung panghihipo sa'yo, yung pagtangka sa'yo, mahina na kaso yun. Mas malaking kaso. Umano'y nagnakaw ka. Babaeng pulis o lalaking pulis? Lalaki po. Hindi ko po siya kilala pero natatandaan ko po yung mukha niya. Yes po, sir. Good afternoon po. Captain, may lumapit ho sa amin dito, ano? Tama ho ba ang minor de edad magfa-file ng complaint na sasabihin daw ng pulis? Huwag ka na mag-complain dyan. Mas mabigat ang kasong isinampa sa'yo ng amo mo pag nanakaw. Sir, ano hong tingin ninyo rito? Mali po talaga yan, sir. Mali po. Parang tinitretan mo na yung complainant, lalo't minor. Mali po talaga, sir. Ngayon, sir, gusto ho namin malaman kung sino ho yung pulis na yan at kami ho'y handang makipagtulungan para matuwid nyo ho. Anong tingin nyo, sir? Ang office ko po is always bukas po yan, 24/7. Welcome na welcome po silang pumunta rito. At kasi, nakilala daw nila sa mukha. Okay. Naantayin ko po sila, tapos ipapaline up ko po. Kasama po ako sa papaline up po para at least maturo nila kung sino po yung
Inakusahan nila na sa kanila, influential po, nagtakot sa kanila. Sir, pwede ho ba natin masilip ang reklamo raw ho ng minor de edad lamang dito ho sa kanyang among Rizal Binia or yung anak niya Rizel Orilio, yung kanyang anak na siya hong nagsabi para mapagtakpan yung sinasabing sexual molestation, sexual abuse, nagsampa ng trump-up charges, sir. Hindi ho ba pagdating sa mga ganito, may investigasyon, saan ang nakaw yung pera? Kasi po sir, magkaiba po itong blatter nila. Nasa WCPD po yung sa minor. Tapos yung sa inaakusahan po na sa kabilang party is nasa General Invest. Okay. So, General Investigation, pumunta sila sa General Investigation to file a complaint against a minor who they Yes, sir. accuse na parang sinasabing, ito'y parang grand theft, $500,000 pesos plus 150,000. So nagka-qualify na doon si sir, yung sinasabing grand theft for a minor. Pero dito ho sa Women's Desk, baka pwede ho natin tingnan yung sinasabing sexual molestation. Iba naman ho yung blatter ng Women's Desk. Mas protektado ng Estado ang minor de edad. Yun, Po, sir. sir, tama po. Okay, sir. Kasi papasok na ho kami, sir, dito, sir, ano? May nagsasabi ho kasi, sir, na parang tropa raw ho ninyo, sir, yung amo nitong si alias Leia. Kilala niyo ho ba, sir, yung inarereklamong amo rito for sexual molestation ng minor ho? Honestly po, hindi ko po kilala, Alright, sir. sige, sir. Thank you na, sir. Opo, sir. Kasi on the record na ho yan sinasabi niyo, sir. Ama niyo ho ba itong si Rizal Binia? Sir, oo. Kayo ho ba'y nagreklamo doon sa umano'y minor de edad na namasukan sa inyo bilang kasambahay? Parang lumalabas daw ata, nag-file kayo sa presinto sa General Assignment Unit. Sorry sir, hindi po sir minor de edad. 19 years old po sir. Tapos sir, yung totoo pong story sir, nagnakaw po sa sir at nakablatter na po sir. Kailan nyo nalaman na nakaw yung alahas? Sa July 17, 3 o'clock. 3 o'clock ng umaga o hapon? Ng umaga sir. Madaling araw. Opo sir. May nakakita ba? Ang yung kapatid ko po sir. So may nakakita kapatid mo? Ang kapatid ko po sir na may-ari ng anak. Okay, nakita niya, ninanakaw. Bakit hindi niya sinabi, "Shh! Hoy!" Hindi po sir. I mean po sir. Oh. Na hindi niya po sir nakita. Oh, hindi niya nakita. Sabi mo nakita. Sandali. Kasi ako tatayo ho kami dito sa complainant. Ito ho ang katanungin ng abogado. Nakikinig ho sa atin ngayon ang Haro Police Station. At nakikinig din ang Philippine National Police sa atin dito sa Manila. Okay po sir, na problem. Habang nagsasalita ka, may mga abogado rin kami makikinig dito sa sinasabi mo. Kuy daw ka. Okay po sir, no problem po sir. Alright, so ganito. Ah. Sino nakakita nagnakaw ng alahas? Ako po. Ikaw ang nakakita. Ay po po sir. Okay, sandali. Iniwanan ko, Manggulo sir. mo. Kasi- Richelle, sino ba ang nakakita na nagnakaw ng alahas si Leia? Hindi ko po sir nakita, pero nadatna na lang po sir. Okay, sa makatuwid, hindi mo nakita, walang nakakita. Tama? Pero kami lang po sir nasa bahay. Kayo Wala lang na nasa bahay, walang nakakita. Wala Tama? na ibang tao. Makinig ka, Richelle, ano? Nakikinig sa atin ang taong bayan. You have a problem kasi inconsistent ka. Gusto mong kumuha ng abogado o wag ka na magsalita, baka madurog ka rito sa aking investigasyon pa lang. Pwede po sir ba mag-narrate po ako sir? Tapos sir makinig kayo sir. Okay. Para maano Okay, ko, good. sir, Okay, ano, good. Sir, ha? July 16 po sir, andun ako kasama yung nanay ko. Tapos sir, mga 3 o'clock, nagsabi sa kapatid ko na uwi daw siya kasi daw, tinawagan daw siya ng nanay niya na emergency daw, uwi daw siya. Tapos sabi ko, sige, kung gusto niyang umuwi, pwede ba sa magsabay sa amin? Kasi kukuha kami ng taxi para hindi na siya hindi na siya magpamasahe, pauwi sa amin. Sabi, hindi naman siya sir sumagot. Nang umuwi na po kami sir sa bahay, nakabalita na po kami sir na sabi niya po sir na ganun daw ang ginawa ng tatay ko. How come po sir na ginawa po ng tatay ko, wala dun that time yung tatay ko andito sa conception. Tapos po sir, yung July 17, umaga siya po sir, 3 o'clock in the morning, nagising na yung asawa niya. Nung nakuha na sir, nakunin lang yung pera, wala na po sir dun sa itaas ng glass. Wala na po sir. Binuksan niya sir agad yung cabinet nila. Andun po sir yung cellphone ni Christine na iwan sa cabinet. Yung sa cabinet po nila sir, kung saan nakalagay yung cellphone ni Christine, dun po nakalagay po sir, dun po nilagay po ng kapatid ko yung mga alahas po nila sir. Tinawagan ko po sir yung tatay ni Christine. Sinabihan ko po sir yung tatay po sir ni Christine na
pwede po ba isauli ni Christine yung pera at yung jewelries na ninakaw ni Christine? Kasi po sir, yung pera na yun po sir, kailangan po sir ng kapatid ko sa negosyo nila. So pwede ba isauli niya yung pera? Sabi po sir ng tatay ni tatay ni Christine po sir, sige, isauli ko bukas, idaan ko na lang sa bahay nyo. Andito sa akin yung pera. Po sir, inamin po sir ng tatay ni Christine na andyan po sir sa kanya yung pera. Yung Ay, tigil na. Okay, haba na yung storya mo. Okay, ganito. Pinakinggan na kita, ha? With due respect, hindi kita binabastos. Pakinggan mo naman ako. Simple lang, bala maraman. Polygraph test ang katapat niyan. Lilipad ako ng Iloilo, ipasalang kita sa polygraph test, salang natin ang katulong sa polygraph test, salang natin kapatid mo, salang natin tatay mo. Gagastusan ka namin. Lilipad kami. Dadalhin namin yung aming polygraph expert. Sasign ka ngayon ng sinasabing voluntary submission to polygraph test para malaman natin. Ikaw ba'y papayag? Halatang halata nagsisinungaling ka. Inuubo-ubo ka na, nauubusan ka na. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo eh. Marami na ako nakita ng mga taong sinungaling kung sa harapan mo ako, baka maihi ka sa iyong saluan. Maayos ka. So, protektahan kita. May karapatan ka manahimik, may karapatan kang huwag ka na magsalita. Kasi lahat ng sasabihin mo, magagamit namin laban sa iyo. Kung ikay magsasampa ng libel, sasamahan kita. Pero pag sinampahan mo ako, siguraduhin mo dahil babalikan kita. Ako makakalaban mo rito. Kumuha ka ng magaling na abogado. Ayaw na ayaw ko. Wala naman po ako sir sinabi sir tungkol O sa'yo, ngayon, sir. handa ka ba magpa-polygraph test? Kung wala ka na masabi, Richelle, maraming salamat. Larga. Ako'y magtatanong sa'yo para makasiguro, ikaw ba'y 16 years old or ikay daw 19 years old? Sabi ho nitong nakausap namin kanina. 16 pa lang po ako. Anong date of birth mo, Leia? 2004, December 26 po. Alright, 16. Diyan pa lang nagpakita ka na. Giba na yung sinasabi nitong si Richelle na parang gusto kang masampahan ng kaso para ituloy at gusto nilang mangyari na sila'y magwawagi. Ang problema niya, nagkamali siya. Lahat ho kayo nanonood sa Iloilo, abangan niyo ho to, ano? Tututukan na namin to. Leia, ipagtatanggol ka namin. Ang sino man ang susubok dyan na hambalusin na, dudurugin namin. At kung nakikinig ka man ngayon, kung sino man sa mga kapatid nitong lintek na inarereklamo, umayos kayo. Handa raw gumastos ng 1 milyong piso ang mga anak ni Rizal, huwag lang makasuhan ang kanilang ama. Oo, hindi ko magpakatig-agid ang bata mo. Damo-damo, di sana naka-CCTV footage ng kung nakatig-agid ang bata mo, base nang maduktan siya, hindi siya bala ng minor de edad. Di sinundian news na sa... Ate, oo, daya may live birth ako nga ipakita. Ari di ang mga live birth ni... Oo. Kag na ang CCTV footage ko, kag ang mga ebidensya ko, hari na diri ng kumpito na naka-vlog sa haro. Ate, oo. Kung mag-gogit ka mo sa kaso, tigo ka mo, kaya hindi ko yung magpugong sa inyo. Hindi na ako kamilyon, Siguraduhin niyo, baka maghirap kayo. Nakahanda kami. Tustusan niyo ng 1 milyon. Leia, Opo. handa mo ng sarili mo. Alright? Lakas na po yung loob ko. Ay, dapat naman. Manda kayong pamilyang Bineya kayo, kasama ko ng bitag. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Sipin niyo na lang ho kung nangyari sa pamilya ho ninyo. No? Minor de edad, 16 years old. Pinatatanda ho ng mga pamilya ho ng Binia. Makapangyarihan daw ho sila, tutusto sila 1 milyon at uubusin ng 1 milyon doon sa pobreng na masukan lamang dahil gusto niya makatulong sa kanyang magulang, pambili ng mga, ano man yung sa module, nag-aaral ho online. Sa kagustuhan makatulong, sa sweldohan ho ng 6,000, 3,000 pa lang, 2 weeks pa lang. Pinagsamantalahan, pinagnasahan ho ng itong kulubot na ewan na mahilig pa rin si Rizal Binia, yung tatay. Siya ho yung issue rito. At yung kanyang mga anak na babae, pinagtatakpan siya. Ngayon, ang ginawa ho, nagsampa ho sila, pinauwi ho nila yung bata, sinakay sa taxi nung malaman nung Rizal, okay? Si Rizal nung malaman na binastos ho siya ng kanyang minanyak ng kanyang tatay itong pobreng si Leia. Binigyan ng 3,000, pinauwi na, at pagkatapos sinakay sa taxi. Tapos pinaiwan yung cellphone sa bata. Ito ho yung kwento.
Tapos, ngayon, sinabi ng bata, ibinigay nyo na po sa akin to. So sige, dalala lang, parang bilang areglo. Binabalikan ho nila ngayon si Rizal na yung cellphone daw na ibinigay nito, napilitan para suhol na rin na huwag na magreklamo, dalhin mo na. Ngayon, binagbibintangan, sino ba naman tanga ang isang batang 16 years old magnanakaw ng madaling araw, alas 3? Ang daming inconsistency. Pagkatapos, sinampahan nila ng kaso sa police, sa General Assignment Unit, kaya makinig kayo, Haro Iloilo Police Station, huwag kayo mga bobo, tanga, sangkaterbang mga ugok. Partikular yung police na ituturo sa lineup kung sino may nagsasabi, huwag ka na magreklamo kasi pag nagreklamo ka, mas makukulong ka. Anytime aarestuhin ka na, nagnakaw ka. Stupido, gunggong. Ngayon, malalaman ko kung sino, sasampalin ko yung putok sa buho na yan. Inaantay lang ho natin ngayon, baka lilipad ho kami habang pwede pa papuntang Iloilo. Gagawin ho namin lahat strict protocol. Kinig kayo ha. Ngayon, eto, nagsampa sila sa General Assignment Unit na grand theft para doon sa minor de edad. Hindi mo pwedeng sampahan ng grand theft ang minor de edad kayo dyan sa Haro Iloilo Police because protektado ng Estado ang mga minor de edad tulad nitong si alias Lea kasi kayong mga pulis, kayo'y mga alagad ng sinasabing Estado, kaya nga alagad kayo ng batas. Tutuwirin nyo ang mali. Hindi pwedeng masampahan ng kaso ang isang minor de edad na bata, babae, binastos. Ngayon, ganti lang yan. Ginamit yung pera nitong mga kolokoy na binya. Ang ginawa naman itong pobreng si Lea, pumunta sa women's desk. Doon, inilantad lahat ng kamanyakan na manyakol na tatay na si Rizal Binya. Ngayon, so dalawang kaso sa Haro Iloilo. Kinig kayo Haro Iloilo Police. Basura yung reklamo ng Binya. Kasi ang kanilang sinasabi, kalokohan. Hindi magwawagian, mababasura, hindi makukulong yung bata minor de edad. Protektado ng Estado. Kaya nga, salamat sa batas ni Kiko Pangilinan. Buha! Pwede pala. Pwede rin pala magamit sa kabutihan kapag pinagsamantalahan ng mga gurache na mga manyakol tulad nitong Binya Rizal. Ngayon, hindi pwede yan, mababasura yan. Ang pwedeng gagana ay yung kasong child abuse, sexual molestation, lahat ng yan. Ikaw, Binya, kulubot ka na. Kumbaga, ikiskis mo na lang yan sa pader. Sabi ng iba. Pati ba naman minor, apo mo na, pinagnasahan niyo pa. Ngayon, mapapahiya kayo, 1 milyon ha. Sampal ko kayo 1 milyon sa'yo, patuturin kayo, salpak ko sa tumbon ninyo, mga putok sa buho kayo. Kaya kayo Haro Iloilo Police o Women's Desk, ihanda nyo yan, pupunta kami dyan. General Assignment Unit, kinig kayo Hindi nyo sinuri yung edad ng bata. Pagsasampal-sampalin namin kayo. Hindi kami nagbibiro. Pag ito'y nalaman ngayon ng ito'y IAS, Internal Affairs Service, malilintingan kayo. Pag napanood ito ni General Eliasar, the more na sasampal-sampalin kayo. Ngayon pa lang, ako na muna magsampal sa inyo. Let me be the first one to slap you. O baka may stroke yung si pangalan nito, si Rizal. Papadalhan muna kita para tumagal-tagal ka, makakakaso, para medyo sa korte ka dadalhin. Iloilo City, Haro Iloilo Police, manda kayo. Hindi pa kami tapos at yung pamilyang Binya, siguraduhin niyo pang hindi kayo basta-basta sasablay kasi kunting mali lang, mabibitag at mabibitag kayo. Ngayon ho, yung mga suki ho natin sa ibang dagat sa US. Kayo mga Pilipino sa US, bantayan nyo yung gobyerno ninyo dyan, lalo lang mga Pinoy dyan, lalo lang nakaupong presidente dyan, at yung kanyang mga galamay na mga Democrats, na kung titingnan ho natin, maraming problema, out of order na yung US government. Ngayon, dahil out of order sila, gusto nilang ganun din tayo rito, out of order na rin. No! It is in order ang bansang Pilipinas at ang gobyerno rito. Hindi pwedeng pakialaman. Gumagana ang demokrasya rito. Malayang pamamahayag. Gumagana ang hudikatura, legislatura at ehekutibo. Kaya yung mga senador, tapatan nyo yung mga unggoy. Pakita lang nga uli mga senador na, yung mga yan, yung mga senador na magigiting dyan, magagaling kung may mga yagballs kayo. Kontrahin nyo, soplahin nyo. Huwag nyong hayaan na binabastard at binabalahura ang bansang Pilipinas. Inuudyok nila. Sila rin yung champion ng demokrasya. Nik-nik nyo. Sabihin nyo dyan sa kulang-kulang na presidente ninyo. End of story. Sino yun? Si Biden.
See you later. Adios.